Sa Tempest ay nagkita na rin ang grupo na sumalakay sa kampo ni Clayman at si Rimuro, ngunit hindi pa kasama rito si Hakuro dahil nagpaiwan pa ito kasama si Geld para magsiyasat pa ng husto sa palasyo ni Clayman, kasama na rin ang paghawak sa mga nasamsam sa digmaan at pangunahan ang paghawak sa mga bilanggo ng digmaan. Tinanong ni Rimuro si Venom Arrow dahil siya ang commander sa ginawang kampanya laban sa hukbo ni Clayman na kung okay lamang na bumalik agad ito sa Tempest, kaya sinagot ito ni Venom Arrow na wala nang dahilan pa para sila ay manatili doon dahil binigyan na nito ng utos ang itinalaga niyang vice commander na si Albus sa mga dapat gawin. Nalaman ni Rimuro dahil sa report ni Venom Arrow na bumalik na ulit sa battlefield si Gabiro at nakipagkaibigan sa tagasunod ni Milam na si Midgray at kasalukuyang tumutulong sa paglilinis pagkatapos ng sagupaan. Dito napagtanto ni Rimuro na marami pa ring trabaho ang gagawin kahit na pagkatapos manalo, katulad ng pagdala sa mga bilanggo ng digmaan mula sa lugar dahil magiging mahirap kung mag-aalsa ang mga ito kung hindi sila binabantayan. Binigyan naman ng assurance ng Defense Minister na nakangiti ang kanyang hari na pinagsama-sama nito silang lahat at ipinaliwanagan, kaya napaisip rin si Rimuro kung anong paliwanag nga ba ang ibinigay nito. Tinanong ni Rimuro ang patungkol kay Gabiro, kaya sinabi ni Venom Arrow na malapit na itong bumalik kasama ang 3 Biscuiteers, kaya nagtaka si Rimuro dahil kasama rin ang 3. Dito ipinaliwanag ng Defense Minister na dahil winasak ni Milam ang capital ng Yer Azania, kaya napagkasunduan nilang patuloyin muna ito sa Tempest at hinati ang mga ito dahil ang iba ay meron pa namang babalik ang village at ang mga sumama naman sa Tempest ay ang nais matuto ng mga bagong skills. Sinabi pa ni Venom Arrow na ang mga Majin at Lycanthrope na may muscle ay kasama sa mga magre-redevelop ng bakanteng lupain sa Yer Azania sa ilalim ng pamumuno ni Geld. Dito na naisip ni Rimuro ang iminungkahi nito kay Milam na ilipat na lamang ang kanyang kabisera sa Yer Azania dahil parte na rin ito ng kanyang teritoryo at inaayos na rin ang bansa mula sa simula. Dagdag pa ni Venom Arrow ay hindi lamang Lycanthropes ang darating sa Tempest kundi pati na rin ang mga bilanggong Majin, kaya iminungkahi na ni Regard na siya na ang bahala sa security, kaya thankful si Rimuro na hindi na nito sila kailangang utusan pa dahil silang lahat ay gumagawa ng sarili nilang desisyon. Ilang araw ang nakalipas ay nag-report si Diablo na ang negosasyon ay patuloy na umaayon sa kanilang plano at kanyang ipinakita ang patunay sa kanilang kasunduan sa kapayapaan, kasama na rin ang 1500 stellar na bahagi ng reparations na ang karamihan dito ay mula mismo sa sariling bulsa ni Haring Edmares. Ni-report ni Diablo na dahil alam ng mga royalist na wala ng mga knight para protektahan sila, kaya kukunin ng mga nobles ang lahat sa kanila sa alinmang paraan, kaya inaasahan nila na malapit nang magkaroon ng civil war sa kaharian ng Falmouth dahil na rin ang natitirang kulang ay isang outstanding loan lamang, kaya duda sila na susunod sa kasunduang ito ang bagong hari ng Falmouth. Ipinaalam rin ni Diablo na ang kapatid ni Edmares ang ginawa niyang hari imbes na ang prinsipe, at pagkatapos umalis ni Edmares sa kanyang trono ay naging isa itong viscount at lilipat na rin ang tirahan sa isang maliit na lupain sa kanayunan malapit sa lupain ng count na si Earl Needle, na kung saan ay ang tahanan rin ng grupo ni Hume, kaya madali lamang makakapagpadala ng tulong ang grupo ng champion kung susubukan man ng bagong hari na gawa ng masama ang dating hari. Pagkatapos nito ay pinaalalahanan ni Rimuro si Diablo na huwag magpakakampante at inutusan ng Primordial na iwasang may mamatay na maraming sibilyan, at kung kailangan umano nito ng karagdagang pondo ay malaya niyang gamitin ang ibinayad na stellar, ngunit ayon kay Diablo ay hindi na ito kailangan, bagkus humingi siya ng pahintulot kay Rimuro na siya mismo ang lalaban, ngunit hindi ito pinayagan ni Rimuro dahil gusto nitong maging low-key lamang si Diablo, kaya bibigyan niya na lamang ito ng mga tauhan na mauutusan. Ipinaalam rin ni Diablo na gustong makipag-ugnayan ng Western Holy Church sa Archbishop na si Rahim na pinaghihinalaan niyang naghahanap ng impormasyon para makakalap pa ng impormasyon sa naganap na digmaan, kaya naisip na lamang ni Rimuro na mag-record ng mensahe sa Magic Crystal at si Rahim ang magdala nito para malaman nila ang reaksyon ng simbahan. Ilang sandali lamang ay dumating na rin ang mga bilanggo kasama ang mga refugees na personal na hinintay ni Rimuro, kaya nagpasalamat si Albus dahil sa pagtanggap sa kanilang mga kababayan. Dito ay ipinaalam ni Rimuro na natapos na rin ang housing inspection, kaya meron na rin silang idea kung paano magtalaga ng mga trabaho para sa mga refugee. Nakabalik na rin si Gabiro, kaya pinuri kaagad siya ni Rimuro dahil sa ipinakitang maganda sa digmaan, ngunit ayon kay Gabiro ay marami pa umano siyang dapat matutunan dahil dinurog lamang siya ni Midgray, ngunit alam na rin ito ni Rimuro dahil una nang nag-report sa kanya si Venom Arrow, kaya sinabi na lamang nito kay Gabiro na sobrang lakas talaga nito dahil na rin sumasambo sila kay Milan, kaya tingin niya ay mahilig rin ang mga ito sa labanan.
Pagkatapos nito ay ibinigay ni Gabiro ang sulat na ipinabibigay ni Milam at nakasaad dito na sa susunod niyang pagbisita sa Tempest ay magsasama ito ng kanyang tauhan na nag-aalaga sa kanya dahil gusto nitong turuan ang mga ito kung paano magluto dahil ayon kay Gabiro ay namumuhay ng matipid ang mga Dragon Faithful kaya ang pagkaing inihahandog nila kay Milam ay hindi niluluto kaya napatanong na lamang si Rimuru kung parehas lamang ng panlasa ang mga Dragon Notes at taon na sinabi naman ni Gabiro na oo dahil ito sa kanyang ebolusyon kaya nagkaroon siya ng panlasa. Kaya dahil dito ay bibigyan ni Rimuru ng royal treatment na kanilang kinakailangan ang mga tauhan ni Milam at pagkatapos nito ay umalis na rin naman si Gabiro. Makalipas ang ilang buwan matapos ang Walpurgis ay makikita na masaya ang mga bagong residente ng Tempest katulad ng mga mamamayan nito. Bumalik na rin si Geld na tila may malaking problema kaya kinausap kaagad ito ni Rimuru at nalaman na nahihirapan pala siyang turuan ang mga bilanggo dahil ang mga lycanthropes at Majin ay nahihirapang gumamit ng thought communication hindi katulad ng mga high orcs. Hindi rin gusto ng ibang Majin na inuutusan at kahit meron din ilan na gustong magtrabaho ay hindi rin nagbubunga ng magandang resulta kaya dahil dito ay naalala ni Rimuru nang siya ay isang office worker pa lamang kaya inaya nito si Geld na uminom. Hindi napigilan ni Geld na maglabas ng problema kaya kahit ang Dryad ay nalaman na gustong magkaroon ng experience ni Geld ang mga bagong pinamumunuan niya na kahit mas mabilis niya pa itong matatapos pag siya lamang ang gagawa kaya nasabi na lamang ni Geld na kung magpapatuloy ito ay hindi siya magiging kapaki-pakinabang kay Rimuru. Naalala na lamang ni Rimuru ang kanyang mga field workers na hindi nakikinig sa mga utos at ang baguhan na itinatago ang kanilang pagkakamali at ang boss na palaging isinisisi ang iba. Kinabukasan habang naglalakad-lakad si Xian na hawak-hawak si Rimuru ay pinaalam ni Regard ang magandang balita na nagsimulang bumalik ang mga mangangalakal sa bayan dahil sa pagdeklara ni Fuse na ligtas na ang travel kaya dumarami ang mga mangangalakal na pumapasok at lumalabas ng Tempest. Sinabi pa ni Regard na hindi naman gumalaw ang mga bansa kasunod ng pagiging Demon Lord nito habang nagpahayag naman ng formal na relasyon sa Tempest ang Emperor ng Sorceress Dynasty ng Tolyo na si Elmisha kaya umantong sa pagkabalisa sa lahat ng mga pinuno ng mundo ang pahayag nito ayon kay Fuse. Naalala rin ni Rimuru ang naganap na pagpupulong na walang nakitang delikadong halimaw ang nangangasiwa sa pag-survey sa highway na si Sui sa kanilang inaasahang ruta dahil sumangayon kaagad sila nang ipinaliwanag nito ang plano ni Rimuru ngunit ipinaalam ni Sui na may isang issue dahil ang kagubatan ng Jura ay sakop ni Rimuru ngunit ang bundok ng Kasha ay nasa isa sa mga hangganan nito. Ayon pa kay Sui na puno ng matataas na taluktok at malalim na delikadong makikitid na bangin ang lugar at sinasabing ang mga tuktok ay pinaninirahan ng Tengu na sinasabing palakaibigan ngunit sila ay may lahing mandirigma kaya kahit si Frey umano ay umiiwas sa direktang komprontasyon sa kanila. Balak na sana ni Rimuru na kausapin ang Tengu ngunit nag-volunteer si Venom Arrow na siya na lamang ang pupunta dahil magiging maingat sila kung isang Demon Lord ang pupunta ng walang abiso. Bigla na lamang patanong na isiningit ni Shuna na si Venom Arrow ay nagiging magiliw kay Albus kaya inakusahan kaagad siya ni Xian na nahulog na sa honey trap si Venom Arrow at balak na nitong iwanan ang kanilang bansa kaya hindi na lamang makapaniwala ang Defense Minister sa mga tanungan ni Xian. Bale wala naman ito kay Rimuru dahil alam niyang hindi ito gagawin ni Venom Arrow, talagang ibang klase lamang mag-isip si Xian ngunit ganun pa man ay ipinagkatiwala pa rin ni Rimuru sa kanyang Defense Minister ang pakikipag-usap sa Tengu. Kinabukasan ay ipinatawag ni Rimuru si Hakuro kaya dito ay pinagbigay alam kaagad nito na natapos na nitong ilipat ang pamumuno kagabi lamang kaya hindi na nito kailangan pang bumalik sa dating nasasakupan ni Clayman na ang puppet nation ng Distave. Ipinaalam pa ni Hakuro na ang tanging naninirahan lamang sa lugar ay ang mga Dark Elves na inatas ang magpanatili at mamahala sa bakuran ng kastilyo. Napag-alaman din nito na ang Distave ay dating tahanan na kaharian ng mga elves at makikita sa lugar ang natitirang ruins. Sinabi pa ni Hakuro na isa na silang Gravekeepers at pagkatapos marinig ni Rimuru na meron pang ruins mula sa Ancient Kingdom kaya nagkaroon siya ng idea na dito nakuha ni Clayman ang karamihan ng kanyang kayamanan. Dito na ipinaalam ni Hakuro na ang ancient ruins ay pinapasok ng mga treasure hunter ngunit kaunti lamang ang mga mahahalagang ruins ang natutuklasan kaya ipinag-utos ni Rimuru na isekreto muna ito ni Hakuro dahil gusto muna ni Rimuru na mabisita muna ang lugar bago gumawa ng isang hakbang. Pagkatapos ng usapan ay official ng pinaalam ni Rimuru na kinilala na siya bilang Demon Lord kaya sobrang nagagalak ang kanyang mga opisyal sa balita. Bukod pa rito ay ipinaalam rin ng bagong Demon Lord na siya na rin ang mamamahala sa buong Jura Forest kaya medyo naging seryoso ang lahat dahil kasama rin dito ang kabilang ilog na pinaniniwala ang hindi nakabilang sa kontrolado ng mga Dryads.
Ayon kay Ben Amaro ay kinikilala lamang si Rimuru bilang isang chancellor sa lupain na itinayo ng mga dryads, ngunit para sa mga naninirahan sa kabilang ilog ay isang sakit ng ulo ang isang bagong Demon Lord. Namangha naman si Kaijin sa balitang ito dahil nangangahulugan na sumang-ayon ang lahat ng Demon Lords na may karapatan si Rimuru sa lahat ng likas ng yaman ng kagubatan dahil matagal na ring nag-aani ng mga yamang gubat ang mga tao, ngunit ngayon ay kailangan na nila ng pahintulot ni Rimuru. Sinabi ni Shuna na dahil official ng Demon Lord si Rimuru kaya maaring legal na ring tawaging rebelde ang sinumang hindi bumati sa kanya, at kasunod nito ay nagsalita naman si Regard na isang mapagmataas na simbolo ng kapangyarihan ang isang Demon Lord, at pagkatapos ay pinaalam rin ni Gabiro na maging ang mga Lizardmen ay desperadong makakuha ng proteksyon sa isang Demon Lord. Pinaalam pa ni Gabiro na malapit na ring pumunta ang mga Lizardmen para makita si Rimuru dahil sinabi na nito sa kanyang amang si Abiro ang kanyang pagiging isang Demon Lord, kaya dahil dito ay naisip ni Rimuru na ang mga maliliit na tribo ay pupunta rin para makita siya dahil pupunta rin ang mga Lizardmen. Nagkaroon na lamang ng idea si Rimuru na gawin itong campaign para ipakita sa lahat ang bayan dahil sa mayroon pang espasyo para sa mas maraming tao na pumunta at manirahan sa Tempest dahil nangangailangan rin sila ng mas maraming manggagawa, kaya ipapakita nito ang bayan sa lahat para palawakin ang kanilang populasyon. Para makabighani sila ng mga gustong mag-migrate sa Tempest, kaya pinaalam ni Rimuru na magsasagawa sila ng isang malaking fiesta, at bukod pa rito ay pupunta rin si Milim, kaya ang lahat ng opisyal ay sumang-ayon sa malawak at praktikal na idea ni Rimuru. Pagkatapos magdesisyon ay tinanong ni Rimuru si Sui kung may pagbabago sa ecosystem ng mga halimaw, kaya sinagot ito ng Minister of Intelligence na wala naman siyang natuklasan na anumang problema dahil meron siyang double na nagbabantay sa paligid, ngunit pinaalam niyang merong isang sword grizzly na nagdudulot ng pinsala sa bandang hilagang kanluran ng kagubatan, kaya tinapos niya ang buhay nito. Dahil dito ay nag-report si Raphael na katumbas ng A- ang isang sword grizzly na katulad ng isang night spider, kaya hindi rin makapaniwala si Rimuru dahil ang halimaw na ito ay nahihirapan maging ang regular na mga adventurers. Nag-react din ang captain ng Goblin Riders dahil mapanganib umano sa mga baguhan niyang tauhan na i-deploy sa lugar, kaya nagsalita si Sui na masyado lamang nitong inispoil ang kanyang mga tauhan, ngunit nag-insist pa rin si Gobda na delikado talaga ang halimaw, kaya sinabi na lamang ng intelligence officer na kailangan pa nito ng maigting na pagsasanay na sinigundahan naman ng instructor. Wala namang problema sa Supreme Leader ang idea, ngunit ang gusto niyang magawa ng paraan ay ang umuusbong na mga halimaw dahil magiging huli na lamang kung magkakaroon pa ng casualties. Dahil dito ay nagsalita si Vesta na maglagay na lamang sila ng magic barrier sa daanan dahil ayon kay Kaijin ay natapos na ang prototype para sa fully automatic magic generator na gumagawa ng barrier, kaya dahil dito ay namangha si Rimuru dahil nakagawa sila ng isang gumaganang modelo sa maikling panahon lamang, kaya tinawag niya ang mga ito na henyo. Pinaalam ni Gabiro na tumulong rin siya kasama si Korobe at ganun rin si Shuna sa kanilang bakanteng oras, kaya sinabi ni Rimuru na ito na ang pinakamataas na naabot ng magic tech ng Tempest, at pagkatapos ay pumunta na sila sa main road para subukan ang prototype. Ayon kay Vesta ay may mataas na density ng magicule sa hangin ang Tempest dahil ito ay lupain ng mga halimaw, kaya nag-isip siya ng paraan para samantalahin ito at kanyang naimbento ang automatic magic generator na gumagamit ng magicule sa kapaligiran, ngunit hindi lamang barrier ang kayang i-produce nito kundi kaya rin itong sipsipin ang magicule sa hangin para mapababa ang density ng magicules, kaya namangha dito si Rimuru dahil ito ang problemang gusto nilang lutasin. Ayon kay Vesta ay nangangailangan ito ng tiyak na antas ng magicules density bilang kanyang fuel, ngunit hindi ito magiging problema kapag nasa paligid ito ng bayan. Itinuturing ni Rimuru na isang kamanghamanghang imbensyon ang nagawa ng team nila Vesta dahil kung bumaba ang density ng magicules ay mababawasan ang mga halimaw na lalabas, kaya magiging kaunti na lamang ang malalakas na halimaw na ipapanganak na magdudulot ng problema sa grupo ni Gobda, at ang imbensyong ito ay tumutugma lamang sa natatanging katangian ng Tempest. Hindi pa tapos ang kayang gawin ng imbensyong ito dahil ayon kay Vesta ay hindi lamang anti-magic barrier ang kaya nitong gawin dahil kapag pinalitan ang magic board na merong magic formula ay maaaring mag-activate ng ibang uri ng magic. Nagmungkahi si Vesta ng kanyang idea kung paano ikakabit ang anti-magic barrier na kung saan ay ilalagay ito ng pantay-pantay sa mga highway at kailangan lamang suriin ito araw-araw upang makita kung gumagana ba ang barrier dahil wala na rin namang kailangang palitan rito. Tinanong ni Rimuru ang patungkol sa magic formula board na gagamitin para sa barrier, kaya pinaalam ni Vesta na nagawa na ito ni Dord at si Korobe na rin ang bahala sa manufacturing, kaya itinalaga ni Rimuru si Vesta na mga siwa sa proyekto na uumpisanhan ang pagkabit kinabukasan.
Narinig ni Veldora ang patungkol sa proyekto kaya tuwang-tuwa ito dahil akala niya ay maaari na siyang maglabas ng aura hanggang gusto niya pag natapos ang proyekto, ngunit napasigaw na lamang si Rimuro na hindi niya dapat ito gawin dahil karamihan sa mga tao rito ay mamamatay. Nagpaliwanag si Veldora na matagal niya na itong pinipigilan at napapagod na siya kaya napatanong na lamang si Veldora kung bakit hindi ito nararanasan ni Rimuro, kaya sinabi ni Rimuro na tinutulak niya lamang ito sa kanyang tiyan matapos ipinaalam ni Regard dati na lumalabas ang kanyang aura. Pinagbigay alam rin ni Rimuro na lumakas ang kanyang Magicals pagkatapos niyang maging Demon Lord, ngunit nag-evolve rin naman ang kanyang ultimate skill na Predator papunta sa Beelzebub na siyang lubhang nagpalawak ng storage sa kanyang tiyan. Dito ay nagsalita si Diablo na sa katulad ni Veldora ay napakahirap pigilan ang kanilang aura at nagbigay ito ng halimbawa na kahit si Venom Arrow at kanyang grupo ay naglalabas rin ng kaunti, at sinabing si Veldora ay may napakalawak na dami ng Magicals kaya ang pigilan nito ay kailangan ng napakatinding effort. Sinabi ni Veldora na tama ang sinabi ni Diablo kaya gusto nitong pasabugin ito sa ibang lugar, kaya naisip na lamang ni Rimuro na isang sakuna ang mangyayari kung gagawin ito ni Veldora. Pagkatapos nito ay bumalik na rin sila sa meeting room at ibinigay ni Rimuro kay Geld ang blueprint na ginawa niya para sa kastilyo ni Milim dahil gusto niyang si Geld ang mamuno sa paggawa nito. Pupunta rin si Kaijin kasama si Merd para tulungan ang napakalaking proyekto na gagawin ni Geld, kaya maging ang Orc King ay kinakabahan pa na baka siya ay magkamali sa napakalaking proyekto, kaya sinabi ni Rimuro na ayos lamang dahil isang mahalagang karanasan nito para sa kanya, kaya kalaunan ay tinanggap rin ni Geld ng buong puso ang ibinigay na importanteng proyekto ng kanyang hari. Pagkatapos nito ay tinanong ni Rimuro si Diablo kung anong balita sa kanyang misyon, at dito ay sinabi ni Diablo na isang hamon para kay Yum ang direktang pakikipagnegosasyon sa nobility, kaya ginawang teacher nito si Ed Morris para turuan ng manners ang champion. Pinaalam rin ni Diablo na ang bagong hari na si Edward ay gumagawa na rin ng sekretong hakbang katulad ng kanilang inaasahan na aabuti ng ilang buwan upang ipunin ang kanilang puwersa at kumilos, kaya naging excited na lamang si Diablo at gusto pa nitong mapabilis ang proseso, kaya gumawa na siya ng hakbang upang mapabilis ang paghahanda dahil tutulong naman sa kanya si Venom Arrow para sa pag-organisa ng kanilang puwersa at i-deploy ito sa tamang oras. Ayon sa Defense Minister ay dalawang puwersa ang kikilos at ito ay sa publiko habang ang isa naman ay sa Shadows na parehong handang kumilos. Ni-report ni Diablo na hindi pa nakakabalik si Rahim na may dalang mensahe mula sa church headquarters na kahit safe naman itong nakapasok sa capital ng Engracia dahil merong special transport gate sa capital na direktang papunta sa Holy Empire ng Lubilius, ngunit hanggang sa labas lamang nakabantay ang mga tauhan ni Diablo dahil merong barrier na nakapalibot sa capital. Hindi pa naman na-detect ni Diablo na pinaslang ang Archbishop dahil sa kanyang Tempter skill, at pagkatapos nito ay humingi ng pasensya si Sui dahil masyadong mapanganib ang pagpasok sa Lubilius, kaya wala namang problema ito kay Rimuro dahil nasa Lubilius ang mapanganib na si Hinata. Sinabi na lamang ni Rimuro na gag-ana ang plano ni Diablo kung walang gagawin ang Western Holy Church, at pagkatapos nito ay nagsalita si Venom Arrow na gusto niya munang maayos ang alitan laban sa simbahan, kaya nagsalita si Shuna na ang pag-atake sa kanilang bansa habang nakikipaglaban si Rimuro kay Hinata ay kagagawa ng isang tao na kinumpirma na rin ni Clayman. Dahil dito ay naisip rin ni Rimuro na gagawa rin ng aksyon si Hinata kung kasali ang taong nasa likod nito, ngunit napagtanto ni Rimuro na may kakaiba dahil hindi naman tatanggap ng utos si Hinata kahit kanino, kaya maging si Kaijin ay sumang-ayon dito dahil tanging sa Diyos na si Luminous lamang umano ito sumusunod, kaya napahinto si Veldora sa pagbabasa ng manga nang marinig ang pangalan ni Luminous. Ang lahat ng nangyari katulad ng paggalaw ng Falmouth at pagmanipula kay Clayman kasama ang pagtangkang sirain ang Tempest ay kagagawa ng isang itinuturing nilang mastermind na pati si Hinata ay napaikot sa kanyang palad. Sinabi na rin ni Rimuro na wala siyang balak maging kaaway ni Hinata, at alam rin naman ni Rimuro na hindi tanga ang captain ng Crusader para harapin siya kasama si Veldora, at pagkatapos ay nag-report si Raphael na may mataas na posibilidad na maraming motibo at ang lahat ay magkakaugnay at hindi lahat ay nasa kalooban ng isang nilalang lamang. Dito napagtanto ni Rimuro na naging hadlang sila sa paningin ni Clayman, at kasabay nito ay sinubukan nitong samantalahin sila at gusto ng mga mastermind na matalo siya ni Hinata, at bilang Chancellor ay isang hadlang para sa kaharian ng Falmouth ang turing kay Rimuro, bagamat magkatugma ang mga muibong ito ay magkaiba naman ang naging resulta dahil tumakas si Rimuro kay Hinata habang umatras naman ang Falmouth at namatay si Clayman. Dahil dito ay naisip ni Rimuro na busy ang nasa likod ng lahat ng ito para sa muling pagbuo ng kanyang maliit na natirang puwersa.
Sa tulong ni Raphael ay nagkaroon si Rimuro ng idea na mababa ang posibilidad na direktang makipaglaban sa kanya ang mastermind dahil sa tingin nito ay hindi niya muna ihahayag ang kanyang sarili at narinig ng lahat na hindi lamang iisa ang mastermind kaya dahil dito ay sinabi ni Diablo na mag-iimbestiga pa siya ng husto dahil isang mangangalakal ang nagbigay umano kay Ed Morris at kanyang mga ministro ng impormasyon. Pagkarinig nito ay nagdudugtong-dugtong na ang pangyayari dahil sinabi ni Rimuro na may mga taong sinusubukang kumita sa gyera kaya kanyang naisip na ang mga mangangalakal na ito ay nagtatrabaho sa likod ng eksena upang kumita. Dahil dito ay binigayan ni Rimuro ng kanya-kanyang trabaho ang mga executives katulad nito si Shuna na suriin ang mga account book na nakuha nila sa kastilyo ni Clayman at tingnan kung sinong mangangalakal ang madalas na bumibisita. Inutusan rin ni Rimuro si Diablo na ituro ng Falmouth ang lahat ng mga ngalakal na may kaugnayan sa kanila habang sinabihan naman ni Rimuro ang Defense Minister na ulitin ang selection para sa reinforcement ni Hume dahil kailangan nilang maging handa sa lahat. Para naman kay Geld ay sinabi ni Rimuro na mag-focus na lamang ito sa kanyang trabaho habang si Hakuro naman ay tutulungan si Benham Aro. Tutulong naman si Gabiru kay Rigord habang si Rigor naman ang bahala sa security system ng bayan dahil maraming tao ang darating habang magiging bantay naman ng Supreme Leader si Shian at Ranga.